dito sa dito sa naging amo ko kasi mas kabaitan lang. Sobrang bait nila. Tsaka tungkol sa about naman kung sa pagtrato nila. Talagang maganda ang trato nila sa akin. Pareho sila. Yung si babae at tsaka yung si lalaki. Parang hindi nila talaga since pag-start ko dito, hindi nila pinaramdam sa akin na na helper lang nila ako. Hindi nila pinaramdam sa akin na yung mapapahiya ako, lalo na pag may sila, lalo na pag lumalabas kami, pag sinasama nila akong sometimes meron silang special gatherings, party together with their friends, tapos ng mga bata, party ng mga bata, sinasama nila ako. Never nila pinapil sa akin na unwanted ako, never nila pinapil sa akin na mapapahiya ako. Talagang talagang tinatrato nila akong as part of their family, ganon. Kaya kaya thankful talaga ako kay God kasi dito niya ako dinala sa mga amo na to na sila, maka-Diyos. Kasi sila, Catholic sila ang nila. Tsaka mabait talaga ako. Saka mabait sila. Tsaka wala akong problema kasi hindi sila demanding sa work. Basta lang nila kasi tatlo kasi ang alaga ko. Yung panganay babae, yun ang maldita, pero ko siya ngayon. Kumbaga, siya sa akin, malapit siya ngayon sa akin. 7 years old, tapos yung pangalawa is 4 years old, tapos may newborn sila. Mag 4 months 4 months na din pala tong newborn. Ang lang nila is kailangan lang talaga nakafocus ako dito sa baby. Wala silang pakialam. Sinabihan ako, wala silang pakialam kung malinis o yan, basta importante sa kanilang baby. Pero syempre tayo naman, 'di ba? Tayo naman mga Pilipino, tayo naman mga Pilipino na mga syempre hindi naman porke sasabihin sa iyo na ganyan ka lang talaga mag-focus, hindi ka nagagawa ng iba. Syempre kahit sino naman siguro kung makita mo namang napakagulo ng bahay tapos natutulog naman yung alaga mo, may time ka naman na magliko, may time ka naman na maglinis-linis din, may time ka naman ng gumawa ng ibang bagay. So bakit di mo gagawin, di ba? Kaya na inaano ko, kaya siguro na-appreciate na siguro nila yung work ko. Kasi itong si babae kasi siya, stay at home. Pero minsan, hindi siya totaling stay at home. Siya yung stay at home, pero minsan umaalis siya. Pero pag wala namang problema kahit stay at home siya kasi di naman niya ako pinakikialaman kung ano ang gagawin ko. Never siya nag-demand sa akin ng yun, gawin mo yan, gawin mo to, kailangan maano mo yan, if you have time, you do this, you do that, you do like this. Wala, never siya nag-uutos sa akin, never siya basta lang yung ko, ginagawa ko. Wala siyang comment, wala siyang hinayaan lang niya ako. Tapos minsan pa nag-aanuhan kami, sabihin nila sa akin daw sila, na-appreciate daw nila ang ginagawa ko, nagpasalamat daw sila at ako daw ang napili nila ako daw ang nakuha nila. So syempre reply ko rin naman sa kanila, nagpasalamat din na naman ako na sila din na naging amo ko kasi first time ko dito. Syempre first time, adjust ka pa. So swerte lang talaga, kaya lahat naman tayo talaga kahit saan bansa tayo pupunta, mapa Middle East man, mapa Hong Kong, mapa Europa or kahit saan man tayo mapupunta. Swertihan lang talaga tayo. Swertihan lang tayo sa buhay, swertihan lang tayo sa trabaho, at swertihan tayo sa magiging amo or magiging employer natin. Kaya kung bigyan man tayo ng Panginoon ng
tulad ko, binibigyan ako ng Panginoon tong mabait na employer, makatao, at saka talagang ano sila sa akin, very kind, tapos very generous sila sa akin kasi minsan binibilhan nila ako ng kung ano-ano, tapos tinatanong nila ako kung ano pa daw kailangan ko, sabihin ko lang daw sa kanila kahit ano daw kailangan ko para daw mabili nila, para daw maano na, basta sabihin ko lang na wag daw ako mahiya. Pero syempre kakahiya naman kung mag-demand ka ng mag-demand, diba? Kaya hinayaan ko lang sila, hindi lang ako nag-ano, sabihin ko lang sa kanila it's up to them, it's up to you ma'am, it's up to you sir, what do you want to buy for me, or that. Pero hindi ako nagde-demand na buy me this, buy me that, buy me this, buy me. Hindi ako nag-ano, hinayaan ko lang sila. Kaya minsan nagugulat na lang ako minsan pag umuwi sila, sabihin nila, Christine, this is for you. Tapos magulat, ano, ma-amaze ako ba sa ano, kasi sisip-isip ko, sus, kung ako lang nito, hindi ko talaga kaya bilhin to kasi manghihinayang ka, tapos makikita mo yung presyong ganun. Tapos kasi ako, iba kasi ako, pag kami binibili kasi sila sa akin, tapos makikita ko yung presyo, kino-convert ko kasi agad sa piso. Kino-convert ko kasi agad sa pera natin, tapos may isip-isip ko, ito lang, isip-isip ko, kung pwede lang sana sasabihin ko na i-cash na lang nila. Kasi nakakahiya din naman, diba? Kaya yun, thankful lang talaga ako, thankful and blessed. Tapos, ang masasabi ko lang din sa mga katulad kong nanay, at the same time lola na OFW, kasi lahat naman talaga tayo may dahilan kung bakit tayo umalis, kung bakit tayo nagsakripisyo, iniwan natin ang ating mga pamilya sa Pinas dahil gusto natin maiahon sila sa hirap, mabigay natin ang gusto ng ating mga anak, ang kailangan nating mga anak, kahit hindi man natin maibigay ang lahat ng pangangailangan ng ating mga anak, at least kahit papaano may maibigay tayo, maparanas natin sa kanila na kahit hindi man natin mabigay lahat, kahit papaano nakikita nila na ginagawa natin ng paraan bilang magulang na mabigay yung kailangan nila, needs nila. Kaya kung swerte man tayo sa amo natin, huwag natin abusuhin. Kung anong kabaitan na binibigay nila sa atin, suklian din natin ng kabaitan natin. Ganun. Kaya pray lang tayo, pasalamat sa everyday blessings, pasalamat sa magandang buhay, magandang trabaho, hindi stressful na trabaho. Pasalamat tayo kay Lord. Pray lang tayo. Pray and always pray and huwag nating kalimutang magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya na binigay niya sa atin, sa lahat ng mga blessings. Ayun lang. Kaya I'm very, very thankful, grateful, and blessed. And thank you Lord for that.